didiskarte ako ng maaga, mas maaga din yung pangangat. O, pwedeng mas maaga kang bumagsak. Di mo naisip yun, no? Ang statistics, brother, 95% ng halos lahat ng nagnenegosyo bumabagsak sa unang taon. Hindi mo nakita rito sa Project 1. Munti ka na akong bumagsak noong December, ah. Di ka ba nanonood sa akin? Kaya nga po. Isipin mo, influencer na ako, ha? Influencer na ako. Kilala na ako ng mga tao. Pero munti ka na akong bumagsak noong December. Partida, dinadayo pa ako, ha? Sino ka naman? You have to put that into context, brother. Na baka iniisip mo, magsasucceed ka ng maaga. Baka ang worst yan, bumagsak ka ng maaga, tapos mag-fall ka into depression, na imbis na tapos mo na sana yung kolehiyo mo, tumigil ka, o naipit ka, na bumaba yung grades mo, nakatapos ka nga ng kolehiyo, pero ang TOR mo, hindi masyadong maganda ang laman. Nakita mo? Ayan o, may nagsasabi nga rito, ito opinion nito, kangkong bagsak na. Ayan o, may nagsasabi rito. Meron nga rito nakikita ko sa comment section, yung kangkong chips daw, wala na masyadong consumer na bumibili. Ang bumibili na lang nun, yung mga nagpapanggap na negosyante na nagre-retail nun, tapos ending sila rin ang kumakain. Yun naman, syempre, chismis lang. Pero the fact na nagsisirculate yung ganong klase ng chismis, ibig sabihin, merong mga ganong pagkakataon sa ibang mga lugar. Hindi nga lang siguro sa lahat ng lugar, obviously. 'Di ba? Gets mo? Opo. Ingat ka sa mga pinakikinggan mo, brother. Ingat ka sa mga pinakikinggan mo. Wala pa rin talagang tatalo dun sa mga matatandang nag-a-advise na yung mga pinagdaanan na mismo nila yung mga bagay na ina-advise nila. Kasi walang assurance yung bata na habang pinagdadaanan niya, nag-a-advise na rin siya at the same time. Wala pa rin talagang tatalo dun sa matanda na yung matanda na yun, bumagsak na ng maraming ulit ngayon, nag-succeed sa buhay. Kasi kahit sino pwede mag-advise ng kahit ano eh. Kahit nga kapitbahay mo, pwede mag-advise ng kahit na ano eh. Pero ang tanong, yung bang kapitbahay mo, nag-succeed at bumagsak at nag-succeed at bumagsak at ngayon successful ba? Diba? Yeah, Kasi maaaring ang naririnig mo sa social media, katulad din ng Frankie Miano, yung mga nasa kalagitnaan ng hype nila. Siyempre, a-advise talaga sa'yo niyan, subukan mo yung ginagawa nila, nasa kalagitnaan sila ng hype eh. Pero hindi mo nakikita yung panahon bumabagsak na yung mga tao na yan. Abang ka lang ng konti, hindi ko naman sinasabing very specific dun sa mga binanggit kong pangalan, pero abang ka lang ng konti, tignan mo muna kung ano mangyayari sa kanila paglipas ng 10 taon, 5 taon. Kung yung bang hype nila ay mananatili. Parang katulad nito, itong Project 1M, tignan mo kung yung hype nito mananatili. 'Di ba? Kasi pwede namang, ano nangyari, Chester? Bumagsak ako, nalugi ako eh. Ganun lang naman, sasabihin ko naman diretso sa taong bayan yun eh. Pero pinapakita ko sa inyo mano-mano kung paano ginagawa negosyo. Mano-mano ito. Ito mismo, actual, sa harap nyo mismo. Hindi ko tinatago numbers. Nakalantad sa inyo mga numero nito. So kung nalulugi ako, makikita ninyo nalulugi ako. Kung pumapaldo ako, makikita nyo rin at the same time pumapaldo ako. Ngayon, ano nga, isasabihin mo, paano mangyayari, Chester, pagka pumaldo ka? Di makikita ninyo, paano, Chester, mangyayari pag nalugi ka, di makikita nyo rin. Bakit? Sasabihin ko lang diretso, nalugi ako. Ano ngayon nagagawin? Mag-i-empleyado ako. Gagamitin ko ngayon lahat ng mga bagay na meron sa akin sa resume para mag-empleyado, para matanggap ako sa isang trabahong malaki sweldo. Tapos, dun mo ngayon makikita kung gaano kahalaga pinag-aralan. Opo. Bakit? Malaki sweldo ko eh. Nung mga huling trabaho ko, malaki sweldo ko eh. Hindi naman ako nagsalita sa social media na wala laman ng resume ko. Malaman ang resume ko, brother. Kung sakali mang bumagsak ako sa pagnenegosyo o sa pagso-social media, meron pa rin akong babalikan na mga klase ng employment na malaki ang sweldo. Mabilis ako makakaipon. Yun ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko sa'yo, nagsisimula ka pa lang sa buhay. Ngayon, wala naman tayong pag-uusap dun sa diskarte o diploma na puro diskarte na rin naman ang gagamitin mo eh. Pero wala namang masama kung may diploma ka, tapos tsaka ka ngayon bumira ng diskarte, mas malayo yung mararating mo sa diskarte kesa wala kang diploma. Pag nagsisimula ka, sobrang importante ng pundasyon, brother. Ano-ano yung mga pundasyon na yan? Una, taba ng utak. Talino. Pangalawa, lakas ng pangangatawan. Pangatlo, diploma. Kasi in case hindi mo napansin, nasa isang lugar na tayo, ang tawag yung Pilipinas, na sobrang importante sa kanila dito, na putang ina, janitor lang, kailangan may diploma pa. Kahera lang, kailangan may diploma pa. Ngayon, ito ngayon ang tanong ko sa'yo, ano gagawin mo pag bumagsak ka sa negosyo? Ganun lang po ulit. Babagsak ka sa pagka-empleyado, tama? Opo. Oh, so mas madali ngayon matanggap sa'yo sa pagka-empleyado kapag may diploma ka. At mas malaki ang pera mo sa pag-empleyado kapag napopromote ka dahil may diploma ka.
Wala ka naman ibang option eh. Ano ba option mo? Mangutang sa mga tao, tapos mang-scam pagkatapos nun? Diba? That's not a fucking option. Magbenta ng drugs, katulad ng ginagawa ng iba. Influencer pa nga yung iba eh. Ang option mo talaga, pagkatapos mong bumagsak na negosyo, mag-i-empleyado ka. Tapos habang nag-i-empleyado, mag-iipon ka uli, mag-iisip ka uli kung saan pumalpak, tapos mag-i-strategize ka uli. Tapos habang nag-iipon ka ng pera, papalaki yung pera, pag lumaki na ngayon yung pera, sapat na ngayon para maka-round 2 ka sa negosyo. Gets mo? Ito naman isa, tinan mo. Ito na kasi sinasabi ko eh, maging developer ka, di ka babagsak. Maging developer, di babagsak. Alam mo, there's always bills to pay. Ining, bata ka pa. There's always bills to pay. Ngayon, ano ngayon na ibig sabihin? Kung freelance ka, na developer ka, anong assurance na lahat na lang ng pagkakataon, meron ka makukuhang kliyente? Paano kung maunahan ka ng bayad sa ilaw, sa tubig at sa renta? Paano kung nagkasakit ka? Diba? Ganon kasimple yun. Alam mo, Pilipinas, walang assurance sa pag-freelance. Wala ring assurance sa pagnenegosyo. Ang may assurance lagi, pag-i-empleyado. Huwag mo isarado ang pinto mo sa pag-i-empleyado kasi kinondisyon ka lang ng mga putang inang influencer, lalo na ng mga networker na wala daw yung mayaman na empleyado. Tangina, kabobohan lang nila, kagaguhan lang nila yan eh. Ang kinukuha kasi nila dyan, yung mga minimum wage earner na madaling mauto. Yun ang kinukuha nila dyan eh. Tingnan mo, isipin mo yung konsepto na wala raw ikang empleyado na mayaman, wala empleyadong yumaman. Wala empleyado yumaman, nakakita ka ba ng pilotong mahirap? Nakakita ka ba engineer mahirap? Architect mahirap? Putang ina naman. Tangina naman. Diba? Sinasabi ko, kasi ang kinakausap nila dyan na ang target market nila, yung mga ordinaryong minimum wage earner na mga hindi nakatapos ng pinag-aralan, tapos kahit na anong shit lang yung trabaho, kahit na anong bulok lang yung trabaho na sila mismo hindi nila gusto yung trabaho nila. Pero pag nakatapos ka ng pinag-aralan, nakakita ka ba ng manager mahirap? Nakakita ka ba vice president mahirap? Nakakita ka CEO, na empleyado rin naman yung ibang mga CEO, hindi naman automatic may-ari ng kumpanya CEO. Nakakita ka bang empleyadong CEO mahirap? Tangina. Nakakita ka ba nakapag-aral sa Harvard University mahirap? Putang ina. Alam mo, huwag kayo maniniwala dyan sa mga utak-toging mga putang inang networker. Huwag kayo maniniwala sa mga utak networker sa social media na kailangan magnego-negosyantihan ka. Ang totoo niyan, dediretsuhin kita kaya nila sinasabi yan para i-retail mo yung kung ano man yung binibenta nila. O para ibigay mo sa kanila yung pera mo. Bakit? Kasi di mo alam kung ano ginagawa mo di ba? Dahil nga hindi ka nga nakatapos ng pinag-aralan, nakita mo ngayon sa social media, mag-business ka. Ngayon, syempre, wala ka naman malay sa pag-business. Ano ngayon ang gagawin mo? Kokopyain mo sila. Ngayon, pag hindi mo ngayon makopya, ano ngayon ang gagawin mo? Lalapit ka ngayon sa kanila para sa putang inang mentor-mentoran nila. Diretsahan lang tayo. Lalapit ka para sa mentor-mentoran nila kasi interesado sila sa pera mo. Yun ang dahilan kung bakit sila nagsasalita sa social media na hindi nakakayaman ng pagka-empleyado. Bakit? Kasi pag empleyado ka, hindi pupunta sa bulsa nila yung pera mo eh. Pero pag nagpanggap kang negosyante, magpapamentor ka sa kanila o bibili ka ng produkto nila para i-retail. Diba? Ako, diretso lang ako, Brad, puta. I-expose ko yung mga kasinungalingan yung mga hayop na yan. Diretsahan lang. May follow-up question ka? Wala naman po. Yun lang naman po. Kaya... Tinan mo. Pakita ko ito sa'yo itong isa. Tinan mo. Si Padrino, ang sabi, airpot ko, architect, pero di kami ganun kayaman. Pero, nakakakain kami 3 beses ang araw. Nota mo? Ano ibig niya sabihin? Hindi kami ganun kayaman. Ano ibig sabihin? Mayaman sila. Hindi nga lang sa standard natin na may sports car, may mansion, pero mayaman pa rin sila. Kita mo? Kita mo? Yun ang sagot ko ron. Gets mo? Tapusin mo yung pinag-aralan mo, brother. Tapusin mo yung pinag-aralan mo. Ito pa, even better. Ito, bigyan kita ng isang malupit na insight na talaga mapapakinabangan mo talaga hanggang mamatay ka tungkol sa kolehiyo. Ata. Pag nakatapos ka ng pinag-aralan, you are more likely na pagkatiwalaan na ma-promote sa mga posisyon kung meron kang tamang attitude, sama mo na rin pati performance sa trabaho. Kasi kasama yung pinag-aralan sa tinitignan, sa promotion. Ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin? Pag napopromote ka sa trabaho, you are more likely to succeed in business. Bakit? Tangina, pag tumataas ang posisyon mo sa mga negosyo ng ibang tao, therefore, meron ka rin kapasidad na mag-handle ng tao at mag-succeed yung negosyo mo sa sarili mong negosyo. Kasi yung negosyo nga ng ibang tao, napapapaldo mo eh. Tama?
Opo. Kita mo? Yan ang hindi i-discuss sa'yo ng mga putang inang yayabang-yabang na influencer sa social media na putang ina pakita ng mga putang inang sports card nila na hindi naman talaga sa kanila, nirentahan lang nila. Yung iba nga, tangina nakakadiri yung iba, sobra. Nakakadiri talaga. Sabi, ito sabi. Binili mo yan ng cash? Ang sagot niya, yeah. Yan ang sagot niya, yeah. Putang ina mo, paglipas ng ilang panahon, in-expose siya nung nagbenta sa kanya ng kotse. Yung kotse na yon, hulugan pala. Magkano yung kotse? 4 million. Tang ina, 4 million. Kinang ina mo, lumang modelo yan, 4 million, tas brand new pagkabili mo. Ulul ka ba? Tinatarantado mo ba kami? Alam mo, kayong mga bata lang yung nauuto na mga ganyan. Pero kaming mga matatanda na, alam namin kung ano ginagawa ng mga hayop na yan. Alam namin kung ano ginagawa niya mga hayop na yan. Tangina, kaming mga matatanda, di nyo kami maloloko. Hindi nyo kami maloloko. Alam namin kung ano karakas ninyo. Bakit? Dati namin gawain yan. Gago ba kayo? Dati namin gawain yun eh. Yung mga nagre-renta ng kotse, nagre-renta ng helicopter, nagre-renta ng yate, kunyari kanila. Putang ina. Nauna na kami dyan, bago kayo mga gago. Nauna na kami dyan. Mas matatalino kami kaysa sa inyo, hindi nyo kaming mga matatanda, hindi nyo kami mauuto mga bata. Bata lang kayo. Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Gets mo yun? Opo. Ayan o, I'm from networking. Diyos ko, scam lang magiging milyonaryo ka. Totoo yun. Tangina, totoo yun. Totoo yun. Scam talaga yan. Kasi ang binibili mo dyan, yung pangako, hindi naman talaga yung produkto. Yayaman ka ba dyan? Baka oo, baka hindi. If you have the right skill set. Pero yung right skill set lang, tangina, napakahirap niyang right skill set na yan eh. Para yumaman ka. Puta, iba ka, financial literacy lang, hirap na hirap pa eh. Financial literacy na lang yun ha, hindi pa kasama yung sales skills, hindi pa kasama yung marketing. Tangina, ang dami pang hindi kasama dun. Diba? Yung iba nga, simpleng confidence lang, hirap na hirap pa eh. Hindi makapag-present sa tao, nanginginig eh. Paano yayaman ngayon yun? Pinasok mo pa sa networking. O, gets mo na. Tapusin mo na ako, Leo mo ha. Opo, brother. Salamat po. Good. Pwede. Liga nito. Okay. Ay, gago na yun. Hindi ko natanong kung may follow-up question. Okay, may tanong daw dito. Okay, go. Nakalive ba tayo sa Facebook? Okay. Mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna to. Pakishare nyo muna tong post na to. Okay, go. So, Question, yun, brother. Bossing, Boss Chichester, salamat sa pagkakataon. Una-tuna. Makita ka ng personal. Harap ko muna sa ito. Okay. Kala mo, ah. So, yun. Apaka-pogi mo. Ngayon kasi, Bossing, nag-start ako ng negosyo. Actually, 2 years na siya. Nag-start ako ng negosyo from food cart, isang siomai cart, nakaipon while working, nakaipon ng isa pang cart for sisig. So, after that, nakakuha na ako ng pwesto. Biglaan. Kumbaga, may nakita ako na for sale, for rent na pwesto, ginrab ko agad kahit wala pa akong ganung kalaking pera. So, to make the story short, nandun ako sa pwesto from May 2023 until now. Ay, 23. So, 1 year and 8 months na. So, ngayon, namamax ko na kasi yung limit ko, yung yung sales ko sa araw, kada araw. Kumbaga, nasa-sold out na yung lahat ng mga products ko. So ngayon, magiging transparent ako. Medyo nasa hundreds na ako. Okay, good. So, iniisip ko is, magre-risk ba ako magiging aggressive ba ako ulit? Na magre-risk ako ng isa pang pwesto. I mean, lilipat ako sa mas malaking pwesto, which is para mas malaki yung upa. At the same time, mas maraming tao. Kasi right now, meron akong 2 tao. Hindi pa ako kasama. Okay. So, ayun, naiikot ko naman yung pera. Pero, ayun, natatakot akong baka minsan, pagiging agresibo ko, baka mali na yung nagagawa ko. So, ano yung insight mo dun sa part na yun? Hindi ko isasuggest sa'yo na mag-open ka ng mas malaking pwesto. Unang-una, hindi ko isasuggest sa'yo mag-open ka ng mas malaking Hindi, ano yung lilipat? Ito, suggestion. Oo nga. Yun nga ibig sabihin. Ang pwede mong gawin, i-stabilize mo yung buong sistema
para yung buong sistema kaya mong i-duplicate sa kabilang lugar. Kasi, tama, ang hindi mo kasi gugustuhin dyan, yung nagbukas ka ng mas malaking pwesto, inilipat mo ngayon yung negosyo mo na kumikita na from one location to another. Panibagong merkado na naman yun, Brad. And you are more likely to lose somewhere close to 50 to 70% ng merkado mo na regular nang bumibili sa'yo dahil lang lumipat ka ng pwesto. Ito yung catch, sir. Malapit lang yung pwesto. Kumbaga, ito, Oo nga, like, kahit na malapit yung pwesto. Kahit isang kanto lang ang diferensya. The fact na nawala ka doon, kahit may address pa, may mga tao hindi na willing puntahan ka ron. At personal na experience ko yan dito, brother. Personal na experience ko yan dito. Nung nagdagdag ako ng branch lang ang dinagdag ko hindi ako lumipat Nagdagdag ako ng branch, yung sale nahati. Dati, 15,000 kami ron. Ngayon, 7,000, 8,000, malaki na. Yung mga tao ngayon, hinahanap ako doon. Wala ako doon. Bakit? Pinalalakas ko tong branch dito Bakit? Binayaran ko to Diba? Ngayon, kung sakali mang lumagatok yung isa na yun, then, eto ngayon yung palalakasin ko talaga ng husto. Kasi hindi naman ako sigurado kung hanggang kailan yun. Nasa tabi kami ng kalsada Diba? Tapos yung barangay na yun, ililipat na. Yung building kung saan nandun yung barangay, ang munisipyo na magte-take over. Hindi ako sigurado kung makakapanatili yun dun. Ngayon, as a form of contingency, pinagdalawa ko na yung pwesto. Nahati ngayon yung sale ko, Brad. Isipin mo yun nananatili pa ako dun. Pero yung sale ko nahati. What more pag inilipat mo pa ng pwesto? Ang pwede mong gawin, yung sistema mo, i-centralize, i-stabilize mo, kaya mong i-duplicate sa iba pang branch. Kung may lipat ng pwesto, kung pumapaldo ka na dyan, retain mo na yan, Brad. Flagship mo na yan Pumapaldo ka na dyan Ililipat mo pa ng pwesto, tapos mababawasan ang benta mo. Tapos ngayon, you have to start all over again. Na sana, yung mga customer mo dun, sana lumipat, papunta ron sa bago mong pwesto. Oo, sobrang lapit lang nun. Pero may mga tao, hindi willing lumakad ng kapiraso dahil inilipat mo yung pwesto ron. Diba, kahit gano'n pa kasarap yung produkto mo, may mga tao talagang hindi talaga ganun. May mga tao nga, alam mo yun nga iba naliligaw pa Andun ako, diba? May mga tao, yun nga sinabi ko sa mga, sa mga tao ko Pag nandyan na customer, harabasin mo na kumain dyan, tapos saka nyo ituro kung saan ako. Brother Mike, so yung entertain mo muna to. Harabasan nyo na yung mga tao dyan na kumain dyan, kasi hindi naman yan pumunta dahil lang kay Chester. Pumunta yan dyan kasi 50% dahil kay Chester, 50% dahil masarap yung sinigang. Pag hinahanap ako ng tao, wag nyo nang patakasin yung tao. Pakainin nyo na dyan. Tapos tsaka nyo ngayon papuntahin dito sa dome sa pagkatapos para magpa-picture. Bakit? Kasi yung yung ang nangyayari in the past, may mga nagme-message sa akin, nandun na sila sa pwesto. Dahil hinahanap ako, ang ginawa ngayon ng mga empleyado ko, tinuro kung nasan ako, hindi sila nakarating dito dahil hindi nila mahanap. Nasayang ngayon ang benta. At pwedeng mangyari sa iyo yun dahil lang lumipat kayong kabilang kanto lang, nasayang yung benta. Ang pwede mong gawin, i-stabilize mo yung buong sistema mo para kaya mo nang i-duplicate dun ngayon sa kabilang pwesto. Kasi tinan mo, nakita ko na yung business model na yan. Gumagana yan. Yung business model na meron ka rito, meron ka sa kabilang kanto pa, merong isang restaurant, hindi restaurant yun. Merong isang kainan sa Parañaque, sa Donggalo, ang tawag nila doon Matis. Tangina halos lahat ng kanto may Matis. Tapos lahat yun, isang pamilya lang yun. Oh, you can do the same. Pero ako, suggestion ko ito. Ang suggestion ko sa inyo, nakapwesto na rin lang naman kayo ngayon. Huwag nyo na munang pakialaman na may pwesto na kayo ngayon para kumuha ng panibagong pwesto pa na babayaran mo na naman ng monthly. Bakit? Kasi hahatakin yan yung benta galing dyan sa inyo na ngayon na kumikita na, pumapaldo na, papunta ngayon dun sa hindi kumikita. Kasi nga, nagmamonthly ka rito. Dalawa ngayon na mamantlihan mo. Ito suggestion ko sa'yo. Pagawa ka food cart, lagay mo sa tabi ng kalsada. Damihan mo ngayon. Barangay permit lang. Barangay permit. As long as pinayagan ka ng barangay, okay na yung good shit ka na ron. Pag pinaalis ka nung ano man ang establishment nung nandun sa harap, yun ngayon, pwede ka ngayon ambag lang. Pwede ka mag-ambag sa kanila, makihati ka ngayon sa renta nila. Para yung mismong, yung ibinibenta mo, maibenta mo sa labas lang nila, sa kalsada lang mismo. Tapos, with just a fraction of the price na binabayaran nila. Hindi mo babayaran ngayon yung buong renta, nasa harap ka ng pwesto nila, aprobado ka ng barangay, aprobado ka rin ng mismong negosyo, paldo kayo pare-parehas. Tapos damihan mo na ngayon yung location. Pero mangyayari lang yun kapag nai-standardize mo na lahat ng sistema na kaya mo nang kopyahin lahat ng ginagawa mo dito sa isang piraso na to, papunta sa kabilang branch, papunta sa kabilang branch, papunta sa kabilang branch, na lahat ng kaliit-liitang detalye, kalkulado.
Yun ang mahirap doon. Yun ang pinakamahirap na parte. Yun ang pinakamahirap na parte. Ako nga, hilaw ito eh. Sobrang hirap. Hilaw ito. Itong ginawa ko na paglipat, hilaw ito. Pero contingency kasi ito kasi hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako makakapanatili sa harap ng barangay. This is a contingency. Na meron na akong pwesto na actual na pwesto na talaga mismo. Na kahit hindi pa standardized lahat ng sistema, lahat ngayon kita pone, tanggal kabit, lahat ngayon tantsahan, katulad ng sabaw, tantsahan. Ito sinisigurado ko. Sinisigurado ko lang na hindi ako babagsak sa negosyo kasi yung pwesto na yun, hindi ko alam kung hanggang kailan lang dahil sa tabi ng kalsada yun. Contingency ito. Pero yung sa inyo, hindi nyo kailangan ng contingency dahil pumapaldo kayo. Ang kailangan nyo, standardization ng lahat ng proseso para kayang yung i-duplicate sa ibang lugar. Sa mas maraming lugar, as soon as possible. Pero dahan-dahan lang, brother. Ito sikreto, Gary Vaynerchuk style. Ang sabi ni Gary Vaynerchuk, yung macro level mo, babagalan mo ng husto. Expansion, sobrang bagal. Pero yung araw-araw mo, sobrang bilis ng kilos nyo. Para sobrang bugbog ng benta, araw-araw benta ng benta. Pero hindi nahahati ang isip mo na, eto, puno ng benta. Yung kabila, tanginan. Magbabayad tayo ng pwesto, hindi natin alam. Magbabayad tayo ng empleyado, nabubulok yung stocks, walang bumibili. Hindi ngayon nahati isip mo. Dahan-dahan ka sa expansion. Kasi there is such a thing as over-expansion. At maraming negosyong ganyang katanga. Over-expansion. May mas malala, over-diversification, katulad nung kanina. Gusto niya, boxer siya, tapos ano pa, clothing pa, tapos meron pang pakainan pa, tapos meron pang chicken, invento ko na lang yun. May sabungan pa, may sugalan pa, may drugs pa, tangina kung ano-ano na gustong pasukin. Inimbento ko na lang yun, syempre. Ang tawag doon, over-diversification. Pero ang hindi mo rin magugusto yung mangyari, yung over-expansion. Dahan-dahan kayo sa over-expansion. Yung nag-expand ka ng hilaw, katulad nung ginawa ko rito. Munti ka na ako noong December. Tangina, close call yun. Ang benta namin, casino lang, putang ina. 3,000 isang araw, 2 branch na. 4,000 isang araw, 2 branch na. Putang ina mo, makakabayad ka ba ng 5 tao nun? 5,000 isang araw, 2 branch. Total na yun. Munti ka na ako noong December. Don't make the same mistake as I did. Ngayon, yun nga yung sinasabi ko nung nakaraan, nagtatanong yung mga tao, hindi ba kaya na bumababa ang sale mo ngayon at munti ka na malugi, Chester, kasi mali yung decision mo na kumuha ng pwesto? Tinatanong na ako ng mga tao na ganun. Ang sagot ko, diretso rin at the same time. Posibleng mali. Pero posible rin hindi. Pero hindi pa tapos ang boxing. Magkakaintindihan niya pagtungtong ng January. Eh ngayon, putang ina mo, nag-bounce back ang merkado. Kahapon, no? Diba? Tangina, nakita niyo yung bumenta ako hindi kahapon. Kasi kahapon 11 lang eh. Kagabi, 11 lang eh. Nung Sabado, Sabado. Biyernes, naka 20 mil kami. Nung Sabado, naka 19 kami. So, 2 araw lang, naka almost 40,000 worth of sale kami. 2 araw. Naka-bounce back kami. Mabawi, munti ka na. Close call na yung December. Putang ina. Close call na yun. Technically, over-diversification ako ron. Over-expanding pa. Hindi. Over-expanding lang pala. Hindi pala over-diversification. Over-expanding. Kaya, nagda-diversify na kami. Nagda-diversify na kami. Ito. Putang ina niya! Hindi niya napansin, ha? Di ba? Nagda-diversify na kami ngayon. Nakita ko So, natapos na ngayon yung expansion. For the meantime, nagda-diversify naman na kami. Yan ang technicalities. Takin ako, konti lang nakakaintindi ng mga ganyan. Konti nakakaintindi ng mga ganyan. Yung common sense. Sobrang konti lang na nakakaintindi ng common sense. Na tinan mo, katulad nung, kung nagkataon hindi nyo ako nakakausap, ilalaglag nyo ngayon yung negosyong kumikita na doon sa pwesto na yun. Para magsimula ng panibago na namang pwesto sa parehas na negosyo na hindi nyo naman alam kung tatangkilikin ng publiko kasi lumipat nga kayo ng pwesto. Kahit pa malapit yan. Magdagdag na lang kayo ng branch. Kung gusto nyo talaga sumakit ang ulo nyo, magdagdag kayo ng branch. Pero bago kayo magdagdag ng branch, standardize nyo muna lahat. Bago ngayon, pasakitin nyo ulo nyo sa additional na branch. Pumapaldo naman na kayo sa isang negosyo eh. Ba't pakikialaman nyo pa para lumaki pa pwesto? Tama. Diba? Baka ma-trouble kayo dyan, sumakit ang ulo nyo dyan. Tapos dun pala sa bagong pwesto, hindi kayo tinangkilik ng mga tao. Kasi wala naman kayong malay eh, diba? Bukas makalawa, biglang may nag-open ng halos kaparehasong sa inyo, natalo kayo. Hindi nyo alam kung ano nangyari dun sa Lianas.
Tangina, natalo ng SM yung Lianas. Mga lianas, ano. Diba? Yung Isipin mo yun, puta, mall na yun ha. Mall yun, di mo alam kung gaano karaming pera ginastos doon. Santa Lucia Mall. Diba? Yung yung isa pang mall na, tangina, ang daming mall na, trouble ngayon. May entang ang ibang mga mall ngayon. Pati SM, nagkaka-trouble ngayon dahil nagkaroon ng Shopee at saka Lazada. Diba? Miski nga kahit... Pag hindi mo sinamahan ng common sense, mayayari ka talaga dyan. Kumikita na yun sa inyo. Ako, big believer ako. I'm a big fan of it. If it is not broken, do not fix it. If it's not broken, do not fix it. Pag walang problema, walang sablay, walang mali, gumagana na, huwag mo nang pakialaman, puta. Huwag mo nang pakialaman. Yung iba, ang likot, ang daming gustong gawin, hanggang sa bumagsak na yung negosyo. Hindi mo alam, yung 100,000 kinikita mo, putang ina, napakadaling ubusin yan, brad. Pag nalulugi ka, magbayad ka lang ng overhead cost mo, lagatok ka na dyan. Overhead cost mo pa lang, lagatok ka dyan. Ay, tamo, buti na nga lang, nagkausap tayong dalawa. Putang ina, swerte mo. Nagkataon, tang ina. Malaki yung malaki. Gumagana na yan. Mas malaki assurance na pumaldo ka pa ng husto dyan sa bagay na gumagana na. Kesa susubukan mo yung bagay na hindi gumagana, sana gumana kasi gumana doon sa kabilang kanto. Putang ina. Dahan-dahan ka. Puta, may thin boundary lang yan. Napakaliit lang na boundary niyan. Na kumikita ka rito sa pwesto na to, paglipat mo ng kabilang pwesto, tangina, hindi pala sapat yung ganito, hindi sapat yung area, hindi sapat yung spacing, hindi ka nakikita ng customer. Tapos putang ina mo, kalahati ng merkado mo nalagas. Isang maling hakbang mo lang sa negosyo. Isang maliit na maling hakbang mo lang, pwedeng kalahati ng negosyo mo malagas o buong negosyo mo magkamali ka. Lagatok ka talaga. Isang maliit na pagkakamali lang. Alam mo, isa sa mga pinakamalaking negosyo sa Amerika na nagkaroon ng maliit na pagkakamali na lumagatok talaga ng gusto, Toys R Us. Yung ginaya ng Toy Kingdom. Wala na. Toys R Us. Tangina, lumagatok sila, nag-file ng bankruptcy. Bakit? Hindi sila lumaban ng social media. Nanatili sila brick and mortar stores. Tangina, laki na nun. Technically, flagship na yan ng toys industry eh. Pag sinabing Toys R Us, putang ina mo, lahat ng klase ng laruan, meron yung mga yan na kinikilala sa buong mundo yung Toys R Us na yan, kahit nasa Amerika lang sila. Puta, lumagatok sila. Bakit? Hindi sila nag-diversify eh. Maliit na pagkakamali lang yon na ang merkado nasa internet na, hindi sila sumama ron. Eh yung sa inyo, yung merkado nasa inyo na eh, pinakikialaman nyo pa, alis nyo pa, lilipat nyo pa ng pwesto eh. Gets nyo? Tama. Okay. Follow-up question. Wala na muna. Okay. Yun lang yung pinaka-main focus ko eh. Parang medyo... Nahimasmasang ka, no? Tangina, ingatan nyo So, sarili yung nyo. sobrang Baka you have this delusion, baka meron ka ng tigas ng muka, baka meron ka ng yabang na akala mo sinusundan ka na ng mga tao kahit hindi ka naman talaga kilala. Nagkataon lang, sinuwerte lang talaga kayo. Sobrang sarap ng siomay nyo, wala kayong kakompetensya doon sa lugar. Kasi kahit sino pwedeng tsumamba dyan sa lasa na yan, pero wag mong kakalimutan, pag tinabihan ka ngayon ng Master Siomay, lagatok ka. Tinan mo. Actually, sisig kami. Sisig ba kayo? Baka pag tinabihan kayo ng sisig R Us. Moron pulutan 101. Baka pag tinabihan kayo ng calamares, mga trouble kayo. Ayun, yun lang. Salamat. Okay, Salamat, ayos. idol. Maraming salamat sa pagbisita, brother. Salamat sa pagbisita. Bumili ba kayo sinigang? Siyempre, punta ka na. Nakadalawang rice ka? Sarap? Pa-take out na ako isa. Tayo na. Ano masasabi niyo tungkol sa sinigang? Solid. Solid yung sinigang dito, panalo. Solid. Hindi na kailangan ng patis na story. Alam mo, actually, palamutin na lang tong patis na to eh. Oo, dayo kayo dito. Puta, kahit malayo, sobrang talagang yung sinigang, dosay talaga. Okay. Ayos. Brother, dito ka muna, Iki. Kailangan kita rito. Ikaw ang media ko eh. Papasukin mo muna siya sa loob. Mali kayong dalawa ng pwesto. Okay, sige. Ayos. Okay. Sige. Next tayo. Kuha uli ako sa TikTok. Oo, parang coding. Tama to si Mitch Key. Sabi niya, parang code lang yan. Sabi niya, ito, maganda to, tama-tama to, sakto-sakto to. Kasi sa coding, putang ina, magkamali ka lang ng, putang ina, isang tuldok, trouble ka na kagad.
Sabi niya, parang code lang. If it works, wag mo nang pakialaman. Haha. If it works, wag mo nang pakialaman. Big fan talaga ako ng ganun. If it's not broken, don't fix it. Isa sa mga basic principles ko yun sa buhay. Pag gumagana na, huwag mo nang pakialaman. Pwede mong i-improve, pero wag mo nang pakialaman. Good evening. Hello. Sinigang na ba ka? Okay. Brother, pengi ako ng monitor. Para makita ko kung ano nangyayari sa Facebook. Gusto ko makita yung nangyayari sa Facebook. Kasi ang Facebook kasi may anong tawag dito? May glitch lagi. Pag naka-live ka, di mo nakikita kung ano nangyayari. Yan, putang ina mo, dalawa. Facebook at saka TikTok. Okay, good job, good job. Okay, Facebook, pakishare nga muna sandali itong live ko. Facebook, pakishare muna sandali itong live ko. Ayoko makikitang napakababa ng viewers dito dahil tatamad-tamad kayo mag-share. Putang ina, nakikinabang kayo ng gusto sa akin. Wala naman ako napapala rin sa ginagawa ko bukod sa sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng kalooban. Hiniwalayan pa ako ng jowa ko. So, pakishare nyo na nga lang to. Yun na lang magagawa nyo para sa akin. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita rito eh. Kita nyo naman eh, diba? Hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Walang monetization yan, no? Walang ads yan, walang stars yan, walang kahit na ano dyan. Ang meron lang dyan, pag-ibig. Pag-ibig nyo sa akin at pag-ibig ko rin sa inyo pabalik. Yan yung pag-ibig ko na wala eh. Ganun siguro talaga buhay. Ba to, may nagputang naman, may pa-pop up. Powderize. Tang-inang yun. Di, okay lang, ayaman ako nang galawin. Hindi naman nakatutok dyan eh. Okay lang. If it's not broken, don't fix it. Okay. Oh, following my own advice. Following my own advice. Okay, sige. Facebook, pakishare nga to, tapos type done kapag na-share nyo na. If it's not broken, don't fix it. If it's not broken, don't fix it. Sige, kuha tayo ngayon ng Kuha tayo ngayon ng mga iakit natin sa live. Dito tayo sa mga iakit natin sa live. Mamineng. Yeah, tingnan natin sa Mamineng. Mamineng, ang balita dyan, Mamineng. Pag wala si ayan, Mamineng. Good morning, taga saan ka? Yan mo na, ba't wala? Todo ko naman Mamineng. Taga saan ka? Uy, Mamineng. Taga saan ka? Mamineng. Wala. Okay, next tayo. Next tayo. Mag-aakit na ang dalawang tao. All at the same time. Dalawang tao tayo. Kung sino mauna, lalaglag ko yung kabila. Okay, John. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Dasma ako, idol. Dasma. Okay. Ano ang tanong mo? Manginginan sana ako ng advice sa'yo, idol. Kasi tawag dito. Parang pinagsasabay ko kasi ngayon Yung, pumiyok pa ako. Pinagsasabay ko kasi ngayon yung... Bigyan ng tubig. Bigyan mo na lang ako yung galing dito mismo. Ito. Huwag mo akong bigyan ng binibenta natin yan eh. Sige, ano yun? Ano yung pinagsasabay mo? Sino yung pinagsasabay mo? Pinagsasabay... Hindi babae, Okay. Pinagsasabay eh. Ano ba ginagawa mo? O sige, go. Pinagsasabay ko kasi ngayon yung parang yung negosyo tsaka pag-aaral. Ano ma-advise mo sa akin? Ang tigas ng ulo nyo tungkol dyan. Hindi ko maintindihan bakit ang tigas ng ulo ninyo. Tangina, mukhang ang dami nyong nadali ng mga putang inang youngest Portosino Ang dami nyong nadali ng mga youngest Portosino. Putang ina, nakakainis na. Naaawa ako sa inyo kasi you're more likely na hindi matapos yung pinag-aralan nyo, kakapilit nyo dyan sa putang inang business-businessan ninyo. You are more likely na hindi matapos ang pinag-aralan. Alam mo, you choose one endeavor at a time. One endeavor, na pwede naman pagsabay-sabayin, may mga gumanang ganun eh. Pero hindi lahat ng pagkakataon gumagana yun. You're more likely to pero lose. hindi ako more on Pero hindi ako parang more on focus talaga sa business. Siyempre, pag-aaral pa rin talaga. O di pukusan mo na, tapusin mo muna. Pwede ka naman mag-business-businessan hanggang mamatay ka pagkatapos mo nung makuha yung diploma eh. Tama? Tama. Ayun. Yun ang advice ko sa'yo. Sige, may follow-up question ka? Sopla ka tuloy. Ano pa ba?
Okay na, kung wala na. Okay, pagbigyan natin iba ha. Ah, Okay, sige. Liglig na muna kita. Pasensya ka na. Tigilan nyo kasi yung pagbibusiness-businessan kapag ka nag-aaral pa kayo. Tanginan, dali-dali magpanggap na negosyante pag nakatapos ka na eh. Tigas ng ulo ninyo, no? Ang dali-daling magpanggap na negosyante kapag nakatapos ka na. Ay, good morning, sister. Taga saan ka? Akyat mo. Good morning po. Sa Pinas, pero nandito po ako sa ibang bansa. Asan ka? Nasa ibang bansa po ako. Saang bansa? Sa Dubai po. Dubai. Okay. Ano tanong mo, sister? Yes. Wala lang, nag-ano lang po ako sa inyo talaga, nagpapalo lang kasi yung lahat naman ng sagot na gusto kong makuha, nakuha ko na sa yung mga ibang nagtatanong po sa inyo eh. Lang na nakikijoin lang ako sa inyo na yung mga nakuha ko naman lahat kasi yung sinasabi mo na nandoon na yun eh. Okay na yun. Yung parang na lang, nakikinig na lang sa mga mo, yung sa mga advice mo na lahat-lahat na doon na. Okay. Yun lang po. Salamat, na-appreciate kita. Sige, na lang yun lang po sa iba. Okay. Sige, salamat. Sabi ni nakakatawa to si Pierce Ramos 3. Business-businessan to si Chester. Oh, totoo yun. Totoo yun. Di talaga totoong negosyo tong Project 1M. Just so you know. Para lang aware kayo, hindi totoong negosyo tong Project 1M. Lang to, kumbaga naglalaro lang ako, business-businessan lang ako. Pinapasabay ko lang kayo para kayo mismo makinabang. Pinapakita ko sa inyo, mano-mano, kung ano nangyayari dito. Diba? Kaya tinan nyo, hindi ako kinakabahan bumagsakin, lumagatok yung negosyo. Bakit? Syempre, di naman totoong negosyo to eh. Ha? Diba? Yung konsepto, totoo. Tapos yung pera, totoo. Pero deep down, ako personal, naglalaro na lang naman ako sa buhay. Buta, retired na ako. Wala na akong ginagawa para sa sarili ko. Meron ako ng lahat ng bagay na gusto ko. May bubong ako sa ibabaw ng ulo ko, may pagkain ako, may damit ako. Maligaya na ako ron. Okay, sige. Next tayo. Next. Kumuha ako ng dalawa. Ay, isa lang pala inayakit ko. Isa pa. Ito, dibs. Ayan, okay, sige. Good morning, Miguel. Hello, sir. Good evening. Taga saan ka? Las Piñas. Las Piñas. Okay. Ano tanong mo? Sir, tawag dito, in terms of business, meron na kasi ako nung mga equipment. Medyo kompleto naman, pero wala akong pwesto. Oo. Okay naman yung tulad nung kanina sinasabi mo regarding dun sa dapat stable muna. Medyo stable na siya. Ang concern ko na lang yung pwesto to make it bigger. Ano problema? Actually, wala siyang technical problema. I just need improvements. Hindi, ano ba, nangihingi ka ng suggestion ko kung paano palalakihin pa yung pwesto? Parang ganun. Liitan mo lamesa. Ano But negosyo you mo? mean limited? Printing 3D printing. Okay, 3D printing. Ano kailangan mo? Hindi. Okay naman yung equipments and everything, well-equipped. Yung pwesto lang kailangan ko. If I will turn into yung pwesto, Alam mo, yan ang kagandahan sa 3D printing. In fairness sa 3D printing, pwede kang magkaroon ng brick and mortar na business na as in actual na pwestong binabayaran. Pero pwede rin sa bahay-bahay lang kasi makakakuha ka pa rin ng kliyente niya kahit bahay-bahay, di ba? Yan ang kagandahan sa 3D printing eh. Mas malakas syempre kapag may pwesto ka. Pero sorry ko. pwede rin sa bahay yan. Saan ka ngayon nag-ooperate? Bahay o pwesto? Bye. Okay. Ayan, baka pwede kang, kung meron kang mga bahay ng tropa na, yun kasi ang kagandahan kapag ka nasa bahay ka lang talaga eh. Tapos mas mababa yung lugar na pupwestuhan mo, mas maigi. Kasi hindi yan kailangan nasa tabing kalsada, yung 3D printing. Ang kagandahan kasi diyan, karamihan sa mga nagpapa 3D print, alam mo yun, may matatalinong mga tao na batak sa internet. Internet jockeys. Ngayon, karamihan dyan sa mga yan, nasa social media,
ang bugbugan mo ng gusto yung social media presence mo. It doesn't Ayun, matter na kung yun saan mo din. nilagay yung 3D printing mo. Ang importante, social media presence mo, bugbugin mo talaga ng gusto. Okay, yung kasi ng exposure yung parang pinaka number one recommended mo na You may exposure. find it interesting, magkakaroon ka ng mas matinding exposure sa social media kesa sa actual na pwesto. Kung di mo napapansin, puta, wala nang gustong lumabas ng bahay, brother, kung di naman talaga kailangan. True, Diba? true. Yun mismo ang punto. Halos wala nang gustong lumabas ng bahay. Ang mga tao nagsisilabas na lang ng bahay para gumala, para mamasyal, pero hindi yan para actively nagtitingin-tingin sa paligid. Putang ina, wala nang tumitingin sa kalsada, lahat ng tao nakatingin na sa cellphone nila So, ang bugbugan mo ngayon, social media presence, nandun ang atensyon ng mga tao. Ang konsepto, bago mo sa akin sabihin, Gary Vaynerchuk ito, bago mo sa akin sabihin kung gaano kaganda yung produkto mo, kailangan makuha mo attention ko. At ang attention ng mga tao ngayon, nasa social media. Bugbugan mo social media presence mo, brother. Papaldo ka ng gusto sa social media kahit physical na produkto pa yung binibenta mo katulad ng 3D printing. Yan ang kagandahan sa 3D printing. Ang mga customer niya, karamihan, mga matatalinong tao, kasi wala namang bobong magpapa 3D print Sa madalas na pagkakataon, yung mga bobo, mga pagkain, kadalasan ang binibili niyang mga yan. Basic necessities. Minimum wage earner ang karamihan sa kanila. Ano ngayon na ibig sabihin? Sino ngayon sa kanila papa 3D print? Ngayon, ano ibig sabihin? Kadalasan, mga matatalinong tao nagpapa 3D print. Ano ibig sabihin? Ang social media presence, importante sa mga matatalinong tao kasi madalas naglalagay sila sa social media. Gets mo? Okay, sir. Okay. Alam mo na gagawin? Media. Okay, sir. Thank you. Iniiwas lang kita dun sa konsepto na gumagana na yung yung serbisyo mo, yung produkto mo na 3D printing. Tapos sinamahan mo ngayon ng renta, nagka-leche-leche pa. Siyempre, pag sinamahan mo ng renta, maglalagay ka tao dyan. Magdadagdag ka ngayon ng perang kailangan gastusin. Sasamahan mo pa ng ilaw, sasamahan mo pa ng tubig, tangina pati tax mapping, pati business permit. Putang ina. Pero pagka nandiyan ka lang sa bahay-bahay lang, wala ka ngayong problema sa business permit na. Sige, sir. Noted. Gets mo? Follow-up question. Yes, sir. Wala naman, sir. Thank you. Okay, sige. Doon sa mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna sandali itong live ko. Pakishare nyo nga muna sandali. Nakikinabang naman kayo, natututo naman kayo, diba? So, siguro, hindi naman siguro kalabisan. Pakishare nyo nga muna sandali itong post na to. Tapos gusto ko makita yung mga done. Ayoko nakikita ang ganito kababa, puta, 180 lang, Dahil yan sa mga violation ko, Pero pag pinapashare at sineshare nyo naman, tumataas yung viewers na ang in return, mas maraming tao natututo. So, pakishare nyo nga muna sandali ito. 184 yung nakikita kong viewers, Gusto ko makita mag 250 lang muna yung viewers na yan. Tapos dito sa TikTok ko, gusto ko makita, pakishare nyo nga muna, paki-repost nito. Tapos yung hearts, pakidamihan nga muna sandali yung hearts. Hindi ako kukuha ng bagong nagtatanong ng hindi nyo muna ginagawa yung parte nyo. Kanya-kanyang parte lang tayo. Sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Ang gawin ninyo ngayon, i-share nyo ngayon tong post ko. Tapos type done pagkatapos. Okay, next tayo. So kung muna makita mag 40,000 hearts nga muna sandali itong TikTok. 40,000 hearts, 29,000 lang Ayan, bumibilis na ng bagya. Sige, pengin 40,000 hearts. 10,000 hearts lang hinihingi ko sa inyo. Huwag kayong madamot, 10,000 hearts lang. Lahat ng taba ng utak ko, puta, binibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo pinagdadamutan. Minamahal ko kayo ng marami. Ako bagay minamahal ng kaunti. Ay, nako. Tinan mo, ang Facebook talaga, minsan walang pakisama Tinan mo. Hindi naman yung mga tao sa Facebook, pero itong mismong Facebook yung walang pakisama. 184 kanina, bumaba pa 175. Sige. Next tayo, next. Gucci. Hugot boss, daw, hugot boss, Hey, Brother, good morning. Ano tanong mo? Good morning. Good morning, boss. What? Ano tanong mo? Yung concern ko kasi is ganito. Actually, I've been with the outsourcing industry for 15 years. Nag-start ako, katulad mo, nag-call center ka rin, Oo. nag-start ako bilang isang call center agent hanggang dumating, nag-climb up the corporate ladder with multiple skills.
And then hanggang maging director na ako. Director ako ngayon. Good. actually, Congratulations, of brother. business development. Thank you. BDM. Ngayon, matagal ko na pinag-iisipan to Mm. na kailangan, syempre, may negosyo ka rin, di ba? So, gusto kong magnegosyo, ang problema ko, sobrang dami ng gusto kong ginagawa. Kasi sabi kasi nila, pag gusto mo magnegosyo, make sure na kung ano yung gusto mo ginagawa. Or kung ano yung hilig mo, passion mo, hobby mo, Oo. yun yung gawin mo negosyo kasi hindi ka mapapagod. Tama Oo. ba? Oh, nagme-make sense yun. Tama ka. Ngayon, hindi ko alam kung sa sobrang dami ko lang gustong ginagawa or sa sobrang dami ko lang passion talaga or at hindi ko talaga alam kung anong negosyong ibubuksan ko, boss. Yun lang. Brother, magaling kang empleyado, hindi automatic na magaling ka ring negosyante. Exactly. Ako, ito diretso Ito diretso lang. Since hindi rin lang naman totoong pangalan mo itong nandito at Gucci ito at hindi ka rin naman matitrace ng mga tao, magkano sinisweldo mo kada buwan? Diretso lang tayo. Bilang director, boss? Oo. 180,000 po. Tangina, Brad, may 180,000 ka na kada buwan. Gusto mo pang magpanggap na negosyante para kumita ng konting baryang 5,000 kada buwan? 10,000 kada buwan? Alam mo, Brad, ito diretsuhin kita. Ito isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Ako kasi, ulitin ko lang din yung kanina. I'm a big believer of don't fix something that is not broken. Magaling ka na malupit ka na director ka na akit ka ngayon ng vice president, akit ka CEO. Hindi ka matanggap na vice president ka sa putang inang kumpanya nyo, lumipat ka ng kumpanya. Pero kung okay ka na dyan, alam mo, you have to consider your level of sanity as well. Kasi masyadong mataas ang level of stress kapag ka-director ka And when I say level of stress, hindi yan yung parang, alam mo yun, stress sa katawan. Hindi yan yun Yan yung stress. Ano nangyayari? Ba't nag-aaligaga ka, brother? Okay, dali lang. Makikicharge lang muna ako sandali sa cellphone dito sa kabila. So, ngayon, eto ang punto Huwag mo na pakialaman, brother. Huwag mo na pakialaman. Matatapos din yung live natin maya-maya konti. Ayaw mo na. So, ngayon, ulitin ko lang. Yung level of stress kapag ka-director ka, mataas. Pero, hindi yan kaparehas ng level ng stress na katulad ng sa mga negosyante. Kasi, putang ina, brad. Diretsuhin kita, putang ina talaga. Putang ina talaga yung level ng stress sa pagiging negosyante. Yung pagod ka na puyat ka na, nasisira pa yung ulo mo sa mga putang inang mga empleyado mo, isama mo pa yung putang inang merkado na hindi nagre-respond sa'yo, walang gustong bumili ng putang inang produkto mo. Sa'yo, bilang direktor, hindi na importante kung effective ka sa role mo o hindi, babayaran ka dyan tuloy-tuloy hanggang sa matanggal ka o mag-resign ka. Ngayon, eto ngayon na nagtataka ko sa'yo. Gumagana na yan. Ba't hindi umangat ka na lang na susunod na level pa? Effective na yan, brother Effective na yung ginagawa mo Actually, kaka-promote ko lang. Congratulations. Wala pa akong thank you sa promotion ko. I used to be the head of sales sa person company. Now I'm the director of business development. Ang sa akin lang kasi, ang call center or outsourcing business or being an employee is not something that you can consider as permanent, right? Ganun, mas malala ang pagiging negosyante, Brad. Mas malala ang pagiging negosyante. Sabi mo, being an employee, hindi mo mako-consider na permanente. Putang ina mo, wala namang permanente dito sa mundo. Kahit mga buhay natin, hindi naman permanente rito Lalong hindi permanente ang negosyo. Nakita mo yung nangyari sa akin noong December, munti ka na ako lumagatok. Gusto mo mangyari sa iyo yun, nasisira ulo mo dahil iniwala ka na ng jowa mo, iniwala ka na asawa mo, iniwan ka ng mga kaibigan mo, dahil wala ka ng oras sa kanila, kahit sa sarili mo wala ka ng oras, tapos halos wala ka mabili. Kasi pinipilit mo magnegosyo, tapos walang gustong pumili ng produkto mo, tapos dati, okay yung negosyo, okay yung hanap buhay mo, direktor ka, na kumikita ka ng 180,000, ngayong nagnegosyo ka, swerte ka ng kumita ng 10,000 kada buwan. Tapos aabutin ka ng 2, 3, 4, 6 na taon para lang pumaldo ka doon sa negosyo na yon na makaparehas man lang sana nung sinesweldo mo sa pagka-direktor mo yung kinikita mo sa negosyo. Ako gusto mo diretsahan Mula nung nagsimula ako dito sa putang ng Project 1M na to, alam mo kung ano nabilo ko? Habang lahat sila nagsisibilihan ng mga damit nila, habang lahat sila nagsisipakain ng lahat ng gusto nila, alam mo kung ano nabili ko? Isang pirasong putang inang short na 500 piso sa Shopee kasi butas na yung short ko.
sa bagay. Tangina, ilang buwan na ako rito, Brad. Ilang buwan na ako rito. Nakapag-expand na ako. Nakagawa na ako ng bagong menu. Reveal na yan. Up. Pag-expand ka eh, I've heard. Congratulations, ha. I know that the business is doing good. Continue mo lang yan, Dolly. Continue mo lang yan. Ayan, ito ngayon ang punto ko. Ito ngayon ang pupunto ko, brother. Ito ngayon ang pupunto ko sa'yo. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa'yo yan, hindi dahil risky ang pagnenegosyo. Huwag mo ako mapagkamalian. Hindi dahil risky ang pagnenegosyo. More likely, pumaldo ka sa pagnenegosyo. Bakit? Direktor ka na eh. Alam mo na ginagawa mo eh. 'Di ba? Matalinong tao ka. May common sense ka. Pinagkakatiwalaan ka. Alam mo yung hierarchy. Alam mo rin at the same time yung priority. May mga tao hindi naiintindihan ang hierarchy o priority. Hindi nga naiintindihan yung hierarchy lang general eh. 'Di ba? Ngayon, naiintindihan mo na yung mga konsepto na yan. Malamang naka-Six Sigma ka rin. Oo, malamang pumaldo ka sa negosyo. Pero the fact na hindi mo alam kung anong negosyo ang papasukin mo, ang ibig sabihin nun, wag ka munang magnegosyo. Kasi yan ang pinakamabilis na paraan. Para oo, pumapaldo ka nga sa negosyo, pero putang ina, nasisira na ulo mo dahil di mo gusto yung negosyo pinasok mo. Tama. Diretsahan lang tayo. Tangina, alam mo, dediretsuhin din kita. Kung nagkataon na ibang mga negosyante na nasa social media na kausap mo rito, sabihin niya, mag-sign up ka sa course ko, bigay mo sa akin pera mo. Sorry, brother, nasira ko. Nasira ko, wala sa lulog. Salamat, Tol. I mean, nakita ko yung pagiging totoo mo, yung pagiging, pagiging straightforward mo. Hey, guys, solid, sobrang totoo na sinasabi niyo. Nako, tangina, kung alam mo lang, alam mo, dediretsuhin kita, kung alam mo lang, may mga imbudi ang mga yan, may mga funnel yan, sales yan. Nalaman na kung magkano sweldo mo, putang ina, pigain na natin to. Mag-sign up ka sa course ko ngayon, mura lang yung course na yan. You will only be paying 999 pesos pagpasok mo sa course, tapos dun ka na nga nila babanatan ng 15,000, 50,000, 100,000 ngayon na course. Hanggang sa magpanggap kang negosyante, tapos malalaman mo lang, hindi pala gumagana yung sa kanila. Bakit? Kasi yung ginawa nila sistema, one size fits all, and there's no such thing as one size fits all. Walang one size fits all, lalo na pagdating sa negosyo, tangina, hindi birong tindi ng putang inang common sense ang kailangan mo para maging magaling na negosyante ka. Pag hindi ka marunong ng adaptability, putang ina, walang one size fits all. Adaptability ang importante rito. Pag hindi mo naintindihan ang adaptability, wala kang pag-asang pumaldo sa negosyo pag wala kang adaptability. Walang one size fits all. Yung mga gagong nagsisipagsalita sa social media gumagawa ng mga courses nila na one size fits all, nanloloko lang ng kapwa-tao yan para sa pera ninyo. Pero yung mga pinagtuturo nila, hindi gumagana yan. Ulitin ko, hindi gumagana yung mga pinagtuturo nila. Alam mo ba, brother, ito kasi yung yung konsepto ko sa pagnenegosyo. Matagal ko na pinag-aaralan ko is yung ocular location, ocular visit na location. Kung sino ba yung mga possible ba na maging client ba? Kung ilang yung population ng taong possible mo makuha as client or customer. And then ano yung mga bagay or yung yung trending ba? Kumbaga, kung ano yung in sa ngayon sa mga tao, gano'n. Right? Kung mabilis sa sales. Iniisip ko rin kung naisip kong mag-internet cafe since meron kaming pwesto malapit sa school. Kaso, medyo, yung bahay namin medyo malayo kasi doon. So, I'm working from home So, if I'm gonna work, I'll open an internet cafe then. Siguro sa una magiging medyo mahirap mag-adjust, mag-adapt dun sa time management lang kasi. Hanggang siguro makakita ako ng taong mapagkakatiwalaan ko. Pwede na siyang So that's one possibility na pwede kong i-open in the future. Pero siyempre, kailangan ko rin, may mga options din naman ako. Naisip ko rin yung pasukin ng crypto. Diba? So, yung crypto pinag-aaralan sa pasok na kung paano bumaba yung Bitcoin at kailan ako pwedeng mag-invest hanggang sa tumaas siya sa PPP ako. Yan, ganun. So, marami tol. Pero, ang masasabi ko lang, masaya naman ako ng pagiging director ko. Yan, so, kahit medyo sakit na sa ulo,
This is what I yung- suggest, brother. Ito ang suggestion ko sa'yo. Para hindi ka nalilito, ito ang suggestion ko sa'yo. Kung pipili ka man ng negosyo, you make sure na very minimal yung oras na kailangan. Kasi ang hindi mo gugustuhin dyan, yung konsepto na maganda na yung kinikita mo. Dahil nag-open ka ng isang negosyo na malaking oras ang kinakain, nasisira ngayon yung hanap buhay mo. Totoo. Alam mo, ramdam mo Yun naman ako lang. eh, di ba? Marami- Alam mo naman na, siguro naman, nagkakaintindihan na tayong dalawa eh. Parehas tayo may posisyon. Oo. Ramdam mo ko. Alam mong may posisyon ako minsan panahon sa call center at may mga nakakakilala nga sa akin. Every now and then, nakikita nila ako eh. Tinatawag nila ako doon sa tawag nila sa akin dati eh. Every now and then, may mga nakakakilala sa akin, tinatawag nila ako doon sa tawag nila sa akin dati nung nandyan pa ako sa industriya na yan. Ngayon, isang bagay ang sinigurado ko noon, nung mga panahon na yun, na kung may pumapaldo ko, hindi ko sinisira yung trabaho ko. Kasi ang hindi mo gugustuhin dyan, yung konsepto na naglagay ka ng distraction sa isip mo na oo, ang negosyo, distraction sa isip yan. Ang pagjojowa, distraction sa isip yan. Ang pag-aanak, distraction sa isip yan. Kung gusto mong pumaldo talaga ng sobrang daming pera, na ang dahilan talaga kung bakit ka nagtatrabaho dahil sa pera, you damn make sure na wala ka masyadong maraming distraction. Ang sikreto, palalim, hindi pakalat. Palalim. Andiyan ka na rin lang naman, director ka na rin lang naman. You are welcome to stay there for 1 to 2 years and then you can move up. You can move up the corporate ladder to vice president, even CEO. Kaya mo yan, brother, kasi maraming mga maliliit na mga startup companies na may pera, na paldo-paldo. Bakit? Ang dami nilang investor eh. You just have to ask the exact amount of money that you want from them. Ibibigay nila yon kapag talagang hindi biro ang galing mo. At ito pa punto, brother. Ito pa punto. Isa sa mga pinakamalalaking punto on being in the position, lalo na sa call center industry, isa sa mga pinakamalalaking bentahe dyan, napakabihira ng posisyon na katulad ng sayo. Ang ibig sabihin yan, it can be both good, positive, or negative. Kasi ang ibig sabihin yan, pag nawalan ka ng trabaho, mahihirapan ka humanap ng trabaho. Pero may mga kumpanya that they will go through extreme lengths just to get the right key person para dun sa kung ano man yung posisyon na kailangan hawakan. Lalo na vice president na posisyon. Putang ina, hindi biro ang posisyon ng vice president. Naghawak ako ng... Munti ka na. Putang ina! Putang ina! Putang ina! Munti ka na! 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 Putang ina! Munti ka na! Gago na yan. Ano na, gano'n na lang. Pag umaangat ka na, lumalaki yung sweldo mo. At walang masama kung habang buhay kang swelduhan, wala ring masama kung tanggap ka lang ng tanggap ng pera galing sa kumpanya as long as you damn make sure na itinatabi mo yung pera na yun, nagagawa mo yung parte mo dun sa kumpanya, tapos iipunin mo. Bakit? Kasi pag hindi ka nag-ipon, brother, alam mo yan, habang lumalaki, yung kinikita mo, putang ina yung luho mo. Lumalaki yung yun. Hindi nga yung pinocontrol ko ngayon. Actually, may ipon naman, may punan. So, yung lang talaga execution ko kung kailangan. Ingatan mo ang sarili mo sa luho. Siguraduhin mo na yung sobrang laking kinikita mo, I will say good 75% na pupunta sa savings. And then you can invest in real estate. And then pwede ka magpaupa na kahit hindi real estate, pwede ka magpaupa katulad nung sinasabi mo na computer shop. Pwede 'yun, PisoNet. Pwede 'yun. Very minimal ang supervision ng PisoNet. Isasabay mo lang 'yun, brother. Isasabay mo lang 'yun. Pero hindi 'yun ang magiging primary bread and butter mo kasi dediretsuhin kita, mahina yan. Maliban na lang, sobrang dami mo na. Ang mangyayari na lang yan, makakadagdag na lang ng konting barya kumpara dun sa kinikita mo. Pero ingatan mo ng gusto yung kinikita mo na yan kasi tangina, napakahirap humanap ng ganyang klase ng trabaho. Yung magtitiwala sa'yo para ilagay sa ganyang posisyon, para sweldohan ng hindi birong pera, para siguraduhin that you keep the ball rolling and you keep the gears oiled. Hindi biro yung ganyang klase ng posisyon. Tangina, I know what it takes. Hindi ko na sasabihin kung ano huling posisyon na hinawakan ko, pero putang ina, brother, I know what it takes. Duguan talaga. Putang ina yung mga reports. Tapos yung putang inang araw-araw, pakiramdam mo, nasa defense ka. Totoo yan. Like parang 30%, ganun. Aha. Then, pag sinabi nila,
wala silang pakialam how many hours you work. So, as long as you meet the As target. long as you naman. deliver. Resulta, hindi Yes, excuses. you deliver. They don't fucking care about your excuses. They only care about your results. And as long as you're giving them the Yes. results, they will be very happy giving you their money. Ganon kasimple yung konsepto. Sobrang simple ng putang inang konsepto sa pag-angat. As long as you're giving them the results that they want and you're exceeding their expectations, then they will be outstandingly happy giving you their money. Even better, they will also give you shares, and they will also give you bonuses, and they will also make sure that your pocket is outstandingly happy with all the money that they're giving you, as long as you're giving them the results that they desire. What's Exactly. your greatest desire? Uy, maraming salamat. Ito naman, Idol Chai Chester, ito naman last request ko na lang. Tayo-tayo lang Sana ang nagkakaintindihan makabisit ako niya. dyan. Huwag mo kakalimutan. Mm. Huwag mo kakalimutan. Si Chester, isang basurero lang. Basurero lang si Naku! Chester. Ano, papunta ka na doon, Boss Chester. Nako. Huwag kang magawa. Ay, nako. Papunta ka na doon. Boss Chester, ito, last request ko. Sige. Pwede mo ba akong i-follow back? I-follow back mo ako dito sa TikTok account ko. Para at least may mga friends din naman ako nabigatin talaga. So alam mo yun, I mean, bibihira ka lang makahanap ng Even better. taong- Even alam mo, better. taong sa mag-isip, diba? Even better. I will give you the opportunity para i-add ako mismo yung personal na account ko sa Facebook. So Sige we po. can talk. Tip mo na lang. PM na lang. Baka kasi kung hindi pwede. Gusto mo dito ba? I-message, Sasabihin mo ganito. or- Ganito. I-message mo ko sa Facebook ko mismo. Sa Project 1M. O sa Project what? either Project 1M Okay. by the Chichester or dun sa The Chichester Official. The Chichester Official. Project 1M by the Chichester o The Chichester Official. Ako mismo personal yung nagre-reply sa lahat ng mga messages dun. Eto, mag-message na po ako. Sabihin ko na lang yung pangalan ko, Gucci. Yeah, okay na, Gucci. Ayos na yan. Yun lang mismo. Wala nang iba. Gucci. Nagkakaintindihan na tayo ron. Ayun po, yun na, okay na po. Yun po, maraming salamat. Sir, Master, napakagaling mo talaga. Putang ina. Bababa na po ako. Wala, tindero lang ako ng sinigang. Tindero ng sinigang. Sana maka-visit ako dyan sa resto mo. Resto ba yan? Resto mo one of these days. Pwede na rin siguro. Pwede na. Hindi ko alam kung ano tingin mo rito, pero ito itsura, overlooking yan, no? Resto, maganda dyan kung ano. Maganda, malamig. Tapos maganda dyan. Oo, ito yung mga kapanlasot ko rito. Malamig dito, brother. Malamig dito. Oo, yan. Sige. Salamat, sir. Thank you. Pag pupunta ka dito, magbaon ka na ng mga tanong mo, isulat mo sa papel. Kasi outstandingly intimidating. This goes for all. Pag pupunta kayo rito, gusto nyong magtanong sa akin at marami kayong tanong sa isip nyo, huwag nyong pagkatiwalaan lang yung isip ninyo. Pagka nakilala nyo ako personal, I am outstandingly intimidating. And I try to be as jolly as possible, kaso ito talaga facial features ko eh. Ito din talaga yung ugali ko eh. So ano ibig sabihin? Makakalimutan mo yung mga tanong mo kapag bumisita ka sa akin. Oo, yun. Makakalimutan mo talaga yung mga tanong mo pag bumisita ka sa akin. So sa lahat ng mga pupunta rito, pag bibisita kayo rito, ihandaan nyo na lang yung mga tanong ninyo, tapos basahin ninyo sa harap ko. Yun ang suggestion ko sa inyo. Di na importante kung bumili ka ng sinigang o hindi. Doesn't matter. Alam niyo naman, naglalaro lang naman ako rito eh. Gusto ko lang talaga ng mga taong mananalangin sa akin para sa kabilang buhay. Siraulong tao nga talaga ako eh. Na-enjoy ko ng husto buhay ko. Ay, nako. Sige, brother. Maraming salamat. Message mo ako, ha? Thank you. Sige, bye-bye. Message na kita. Sige. Bye-bye. Ilang tayo? Ilang minutes na tayo sa Facebook? 1 hour, 4 minutes. Okay, good. Ayos. Pwede na tayo mag-last question. Kuha mo na ako ng last question. Tanga na. Wala kang kamalay-malay, no? Tanga na yung mga director ng kumpanya, vice president, yung iba, CEO pa, nagtatanong sa akin tungkol sa mga bagay-bagay ng buhay. Ako naman, I enjoy the attention. Nag-enjoy ako na tinatanong yung isang basurero na ngayon ay tindero ng sinigang. Maraming salamat sa attention na ibinibigay nyo sa akin, mga mayayamang tao. Maraming salamat sa attention na ibinibigay nyo sa akin, mga mayayamang tao.
Namamatay na daw. Yung ano, wala na. Facebook, 30 seconds. 30 seconds. Pilipinas, 30 seconds na lang meron ako sa Facebook. Galingan mo sa buhay. Ingatan mo ang sarili mo. Masyado maraming ganid na tao. Galingan mo sa buhay. You only get to live once. Mabuhay ka, Pilipinas. Sumabay ka na. Tuloy ako ngayon sa TikTok. Facebook, tutuloy ako sa TikTok. Lipat kayo sa TikTok. Patayin na yung cellphone. Lipat kayo sa TikTok. Okay?